Network Entertainment. And Buenos el Podcasto! Welcome to our podcast, guys. Ay! As you can see, wala si Master Emperor Red Uliero. Mm-hmm. Sinabi niya sa akin to kanina. And unfortunately, nagkaroon siya ng accident. Oh, ano nangyari? Kasi nagluluto siya sa bahay niya sa South. Diba? Tapos kailangan niya ng honey. So may nakita siyang beehive doon sa tree. Tapos sabi, kailangan natin ng pampaspice up nitong sweet spaghetti ko. Tapos yun, umakit siya doon sa puno. Tapos yun, na-sting yung mouth, cock, and asshole niya. so guys, I hope na everyone here messages Red and wishes him a speedy recovery kasi sa kanyang mouth, cock, and asshole. kasi na-sting ng putang inong bees yung cock, mouth, and asshole niya. So yes. Red Uliero, covered in bees. Get well soon, Red. Get well soon. So we'll start the OBB. Ang topic pala natin for today ay weaknesses. Sabi mo muna may well, after. Sinasabi mo yung bago eh. Andren. Sige. Ikaw boss nga. Okay. Don't go there. So i-introduce pero sabi ko, stop. Sabi ko, pero i-introduce natin one of the original magka-batchmates tayong tatlo. Nag-start sa comedy, Mr. Aldo Cuervo, everybody. Hello. You rarely do the podcast rounds, no? So they might not know who you are. Introduce yourself, Aldo. Hello, my name is Aldo. I'm a stand-up comedian with Comedy Manila. And also one of... And that is all, yes. Yes, we used to call, like, nag-show kaming tatlo parate ni Aldo, like, the Triple A's. So yan yung ginagawa nila ngayon sa Young Guns. Di ba dati tinutour tayo sa iba't ibang comedians? Ako, ikaw, Aldo. Parang, mag-open kayo kay Alex. Itong tatlong opener na to, isama mo. Mag-open kayo kay Alex, kay GB. Naka-package deal sila. Yan ngayon yung Young Guns, sila Bobbies, Sherwin, tas si Marvin. Si Tumon, tsaka si RJ. Gao, naka-package deal din sila. The Triple A's, pare. Back at it again, pare. We're back for one episode. Alam mo yung ginawa nila sa Comtown? Yung nag-record muna sila ng one final episode. Pero parang 30 minutes lang. Just 30 minutes. Well, anyway, we'll start the show in a bit after this smooth, sexy, new, unnecessary OBB. Ganda ng booty poppin' remix. Sobrang mahirapan ako dito, Alexia. Like sinasabi nila, Andren, sana ikaw na lang. Yung part ng pangalan mo yung sa podcast. Ang hirap maging lead ng podcast. Sobrang hirap. Makikita nyo yung episode na to. Kung gaano kahirap. Ito yung gusto nyo, di ba? Si Andren mag-host na episode. Dito yung makita kung gaano kahirap yung ginagawa ni Red. So, weaknesses. Kayo ba? Ano yung mga weaknesses nyo? Naburat ako nung high school. Like sinabi, list down your weaknesses tapos ilalagay sa letters para sabihin. Babasahin nyo? Babasahin nyo. Binibigyan mo lang ng bala yung mga kaklase mo eh. Hindi ba? May naglagay sa akin, maasim eh. Naburat ako dun sa isa sa valedictorian namin. Kako nilagay niya perfectionist. Pati ba naman? Sobrang fake na weakness yun. Alright! Sobrang walang kwenta. Fake ass weakness. Ang weakness ko kasi sobrang galing ko sa math. I care too much kasi. My weakness is I'm too hard on myself. Shut up. Shut up, bitch! Gago, siya lang ata yung nakapasok sa UP sa batch lang. Talaga? Perfectionist kasi siya eh. Perfectionist nga siya. Ikaw mga weaknesses mo, Andren, sinulat mo lahat? Sinulat ko. Like, kahit noon pa, dun sa... I think I still have that letter dun sa, in some shoebox. Shoebox, black rain with that blue tops. Alam mo yan? Ito yung nangyari pag si Andre nag-host. Alam mo yan? Red labels in black scale with that fish box. Di ko alam yung pinagsasabi ni Pusha T eh. Si Pusha T ba Si yun? Pusha T yan, pare. Si Pusha T of Clips? Clips featuring Ariana Grande. Sobrang layo. Sobrang layo ng kulay. Wait, sorry! Game. Sorry, sir. Si Alexia yung tutulong sa akin dito. Okay. Ang sinulat kong weakness, mahirap talaga akong mag-concentrate. Hanggang ngayon eh. Well,
Gets naman, We diba? get that. Yeah. Napapansin din namin yun. Well, ito, ang ganda ng ginawa mo, Alexio. Tayo talaga yung Stockton and Malone of podcasting. Binigay ko sa'yo, pinasa mo ulit sa akin, tapos nilayup ko. So, Huwag mo i-address. so sasabihin na, Sobrang... Huwag mo i-address kasi po tayo nagmumukha tayong bobo dito ako eh. yung point guard of podcasting. Ako, pare, I'm not kidding like Jason, pare. Aldo, ikaw, anong... Okay. Sasabihin ko yung mga weaknesses ko, tapos sabihin nyo kung accurate. Sinabi ko doon nung high school, nung mag-retreat kami. Ayun, mahirap mag-concentrate. Very emotional. Agree ba kayo? Ikaw? Dinedeflect mo na rin eh. Parang hindi. Nakita ko na maging emotional si Anton, pero most of the time, oo nga eh, no? Parang ginagawa niyang bit. Yeah, you deflect it with humor right away. Kino-convert mo like there's no time to... Oh. Not to be serious kasi kanina pa tayo nagjo-jokes. Ang gusto ko ito yung hirap, like yung, di ba nagbibiroan tayo, ako, Red, ikaw, Rin, Aldo. Ang ayoko, kaya ko yung biroan, pero kung seryosong galit talaga sa yung tao, medyo tumitik-flop ako eh. Yung parang, like, hindi ko kaya makipag-away. Like, sige, sorry, ikaw na tama, sorry. Parang ito insider lang to Pero minsan, may mga disputes na nagaganap or parang may nag-aano. Naman. Kunyari sa group chat, may nagdi-disagree. Tapos Okay. kami ni Andren, feeling ko kailangan nila ng a sexy joke from either one of us. To lighten things down, pare, wag natin makalimutan comedians tayo, tapos nag-aaway lang yung big heads. Pag may nag-aaway sa or nagdi-disagree, parang feeling ko kaya ko isalba tong situation ito eh. Feeling ko weakness yun, na hindi mo kayang i-confront head-on ng... Like, kung sa biroan, pare, kayang-kaya kasi lahat naman tayo nagsi-6'7", di ba? Pero, kasi the moment na naging seryoso, shit, kaya nga ako pumasok sa comedy kasi ayokong seryoso. Or like may emotions ako na nararamdaman. Pero kayo ba, ano yung mga weaknesses nyo? Na sinabi sa'yo ng tao or nakikita nyo sa sarili nyo? Kasi parang Joe Harris window yun, di ba? Yung nakikita ng tao. Yung hindi mo alam na nakikita ng Joe tao. Harris window. Ano yung Joe Harris window? It's a window na, like, ito yung how people perceive you, how you perceive yourself, how you and other people Si perceive Joe Harris. Joe Harris? Siya ba yung gumawa ng window? Or... Si Joe Harry? Di mo kilala si Joe Harry? Si Joe Harry! Di ko alam kung ano sinasabi mo Pero eh. yan yung tawag dun eh. Joe Harris window. So parang siyang Pandora's box, pero window siya. iba yun eh. Si Pandora yun eh. Oo, nga eh. Okay, si Joe Harris window, di mirror siya. Kasi nakikita mo yung sarili mo eh. So, parang two-way mirror. Yung... Pwedeng mirror, ano bang pagkakaiba ng window tas mirror? Yung mirror, nakikita mo yung sarili mo, di Sa ba? window din naman eh. Tanungin mo yung anak ni Eric Clapton. Pero hindi yun yung nangyari sa anak niya eh. Tulog siya sa window. Pero hindi niya nakita yung sarili. Hindi nakita niya, wala si dad. Nakita niya yung kamay niya. Hindi siya mangyayari kung nandun yung Joe Harris window. Oo. Exactly. Sara niya yung medyo na off track. Kayo nga dapat yung nagsasabi sa akin na... May binring up kang term na po tayo na sobrang di namin. Yun. Minsan may ganun kayo, mga Sword of Damocles. Gumaganon ka bigla eh. Kahit si Batas sinabi niya, di ba? Sobrang nagulat ako doon. It's like the Sword of Damocles. Tapos sinabi niya yun right after lumabas yung episode na binring up mo yun. Gago, we all live in an algorithm, pare. Tangina yung si Alan Peter Cayetano kayong Pokemon cards. Grabe yun. Alam mo tong EV, maraming evolutions to eh. Parang gobyerno natin, may Corrupticons. I saw that like before going to sleep. Tapos nung Akala ko nagising AI. ako, akala ko dream. Like I thought I dreamt it the night before. Tapos like, nangyari pala yun? Ikaw, anong Mas weakness? complicated kasi pag Yu-Gi-Oh cards ginamit. Gago pag Magic the Gathering. Yung Path of Greed. Ito kasi yung land. Oh no. Ayun na. Wala ko ginamit niya talaga Beyblade. Iba-ibang laro. Oo. Nakakatawa yun. Iba-ibang laro. Kasi yung gobyerno natin parang battle bee naman eh. So. The Senate is like Liger Zero. The Schneider line. Yung Schneider Liger.
Oo. Actually, weakness natin lahat. Di natin kaya mag-on topic. Ikaw, Aldo, kasi dinideflect lang ni huwag kang magkunwari na hindi ko alam ginagawa ni Alexio. Ayaw niya sabihin kasi the moment na Wala siyang sabihin, weakness kasi. the moment kasi nasabihin ni Alexio weakness niya, baka i-take advantage siya. Gagamitin nila against me. Oo. Ikaw, Aldo, nung Siguro weakness. yung sa akin Yung is, aware ka. Tapos sabihin namin kung totoo. Hindi. Oo. I have this, I want to be an extrovert, Mm. pero wala akong extrovert skills. You should shut up, Bevert, pare. Actually, weakness mo is sobrang small balls mo. You want to be an extrovert. Na parang I am an extrovert, pero wala akong skills of an extrovert. What do you mean? Parang gusto mong skills, like, with, like, Wala. small talking with people. yung the gift of gab. the gift of the gab, yeah. Parang gusto mo siyang gawin and very proactively tinatry mo siyang gawin. Pero hindi siya nag-dead end yung conversation. Feeling ko kasi kailangan mo lang magano ng open-ended di ba? Or gawin mo yung yung agreement. Yun na lang ginagawa ko. I think that's why I gravitate towards yung mga other extroverts kasi sila yung so parang sila yung nag-carry ng conversation. Pero nandun ka pa rin reaping the fruits of being an extrovert, no? I think sa college barkada ko, puro mga extroverts yung mga katabi ko. Lahat sila, no? The gift of the gab. Sila Ted, sobrang... Si Ted. The king of small fucking talk. Stop talking, dude. Si Ted yung friend nila na taga Manila, na kaklase nila nung college. Yung ex niya, gaho kaklase ko nung high school. Solid. Sobrang extrovert lang yun, dude. Shout out, Ted. Alam ko nakikinig ka ng podcast na to. Keep it cracking, pare. I'm like, sino God of the Sea? Si Poseidon. Si Poseidon, pare, kasi I like to keep it cracking, pare. Ako rin ang hirap kasi maging... Ang hirap makipag-usap sa mga taong di mo kilala. Like, lalo na, like, I've been on dates. Yeah. Hell yeah, dude. Yeah, dude. Tas, alam mo, up to a certain point, Pinagyabang niya lang eh. dude, pare, the chicks want the piece of the Bernardo pie, pare. Sausage. Sinik. Apple pie siya na may may hotdog sa loob. Kasi, gets ko sa, like, since, nung nag-stand up ako, naging extrovert ako. Sobrang introvert. Tapos sa mga girls, or in people in general, like, it comes to a certain point na the conversation is, wala ka lang masabi na you don't think na oversharing. Diba? Like, kasi you don't also want to overshare. Yun yung mali ko dati sa isang kadate ko. Sinabi ko na parang may family problems. Kasi, tas biglang, alam mo, hindi ko siya sinisisi, pero na-turn off siya. So, nag-aaway si Tito tsaka si Tita eh. Like, ako kung ginawa sa akin kasi yun, wala akong like, tell me more. The feeling ko kasi sa atin, at the risk of like oversharing, okay, medyo wala tayong pakialam eh. Kasi, sobrang sanay na tayo mag-share ng kung ano-ano tungkol sa buhay natin. Like, pag may sobrang private na thing na nangyari sa buhay mo pero nakakatawa, parang gusto mong sabihin sa ibang tao eh. Kasi na-enjoy mo rin na kinukwento mo yung nakakatawang thing. Yung tulad ng namatay yung tatay ko. Kunyari namatay yung tatay mo, pero namatay siya kasi nadula siya sa banana peel. Tapos parang, ang lungkot niya pero may ganun eh. Quick sound eh. Tapos gumanon siya sa air eh. Nag-flip siya parang cartoons. Pero yung bukol niya hindi gumanon. Like, nagka-brain damage siya. Oh no. Hindi yung bukol na malaki. Yung kailangan niya pukpukin pa balik. Nagka-brain aneurysm lang siya eh. Parang yung mga ganong klaseng bagay, yung gusto mong ikwento sa mga tao kahit malungkot siya or ano. Kasi gusto mong matawa sila eh. Ako yun yung weakness ko. Na minsan sinasabi ko kung ano yung gusto mo marinig kahit hindi ko siya minimean talaga. I think pwede yun sa mga girls. The girls want to hear what they want to hear. I mean, kahit hindi... Kahit you don't mean it. Sorry. Like, hindi naman sa nagsisinungaling ako. Pero naghahanap ako ng... Kunyari, nasa restaurant ka. Okay. Tapos binigyan ka ng soup. Tapos hindi mo gusto yung lasa ng soup. Pero sasabihin mo sa waiter, uy, mainit to ha. Kasi ayaw mo ma-hurt yung feelings niya. Ayaw ko ma-hurt yung feelings niya. Pero
weakness siya eh. Kasi pinoperceive ng mga tao na it's either Asshole ka. sinungaling ako or it's either hindi, like wala akong backbone, which is I I think, think we're I all don't like that think sa mga taxi. sa mga taxi, taxis, parang, Parang yung political idea hindi ng po driver. Hindi po amoy tuwalya oh, dito sa loob ng taxi. Parang uy, minimirror mo yung political ng ano. yung may driver. sinasabi siyang like sobrang messed up stuff. Tapos ka parang, oo nga eh, no? Ganun talaga eh. Tangina nga ni Lenny, sir. Hindi, pero yung fuck nangyari sa akin doon eh. Isang beses, Okay. straight up may ipis lang sa loob ng sa loob ng Grab. Tapos parang, Dapat sinabi ng ipis, excuse me, grab share po ito. Bumaba siya ng Pasig. Oo. nag-swimming siya sa Sa Pasig. Pasig River. Ako naman, isa rin sa Naiwan niya nga cellphone niya. Ano yung tsura? Maliit. Maliit. Yung hawak ni Will Ferrell dun sa isang skit na yun. Sobrang liit na cellphone. Okay. Ako naman, ang weaknesses ko is like, dumating na sa point na kailangan kong sabihin yung pinaka nakakatawang bagay kahit ayoko. Pero kailangan eh. Like, this is a joke I do on stage. Like yung, nakunan nga, yung pinsan ko. Tapos sinabi ko, kain tayo McDo. Wala naman yun. Okay. Okay, it's wrong. Pero, iba yung dynamic namin na magpipinsan. Feeling ko hindi kasi siya, for other people, hindi siya yung pinaka nakakatawang bagay. Kasi nakunan siya. Para sa kanila yun yung pinaka-shocking. Okay. Pero sa atin, Asperger's yung pero Asperger's ata yung tawag, or Tourette's. Yung kailangan mong, hindi ko alam eh. okay. I think Tourette's yun, Tourette's. Kasi may guy na nagsabi ng N-word habang si Michael B. Jordan. Tsaka si Delroy Lindo. Sinabi lang niya, straight up. And alam mo, yan na yung gagawin ko. Every time sasabihin ko yung N-word, may Tourette's po ako. Ma'am? Hindi ko alam. Oo. Sa atin kasi mahilig tayo, like, pag tayo lang nag-uusap, yung most shocking thing yung pinaka nakakatawang bagay. Dude. Like, hindi ko kwento. I remember, pero meron ako sinabi sa'yo na sobrang lala. Nung nasa labas tayo ng most. So, hindi, chapter house to, dude. Ay, Sobrang lala nito, dude. Tapos parang tayo lang tumatawa. Tapos may lumapit sa atin isang comedian. Ba't ka tumatawa? Tapos sinabi niya, oo. Alam mo, sometimes you just want to say the worst thing possible eh. Nakakatawa siya for me kasi. Yung, nakakatawa yung nangyari or yung joke mismo. Yung nakakatawa is yung idea na sasabihin mo siya sa maraming tao. Tapos makikita mo yung reaction nila. Tapos, hindi maganda. Hindi maganda eh. Tapos marami akong ganun na sinasabi sa'yo. Tapos parang ikaw, tawa ka ng tao. Tapos biglang, sasabihin ko, gawin mo on stage. sasabihin ko, hindi. Para sa atin lang yun. Oo. Ikaw naman, Aldo, ano pa yung mga ibang mong weaknesses? Do you think of? Gusto mo bigyan kita ng isang mong weakness? Oh, like, kasi never natin, ito na yung part na sasabihin natin siguro kung magkakapikunan tayo dito hindi today. naman. Ano bang weakness ni Aldo? In my eyes. Sapakin kita. Hindi, I think, masyadong mabait si Aldo. Masyado? People step around on you too much, pare. Alam That's why this year I'm voting for Sara Duterte. Let's turn it around. Pare. Bobo talaga ni Aldo. Hindi ngayon yung election eh. Oo. Ah, damn. I was misled. 2028 pa. 2028 pa. Hindi ba bukas? Kago, bakit tayo nandito nag-uusap ng ganito kung bukas na bumoto kayo ng tama? Botoy si Ping Lacson. Ikaw, ano pa yung weaknesses mo? Hindi, kung yung gets kasi sinasabi mo na masyado mabait si Aldo. Feeling ko maraming parang hindi naman like stepping over him or ano. Pero ang dami lang lumulusot na kunyari si Aldo in charge tapos parang, uy Aldo, bigyan mo akong spot. Mga ganun. This got real. Hindi, I mean, generally naman, parang, ikaw parang, go lang. Maybe I feel like, I have to make up for 333 years of Spanish. The Spanish rule, like, sobrang daming kupal na Kastila that I have to make up for ikaw it. Yung and I have to be the first. Ikaw yung scapegoat? Hindi naman scapegoat, but the first na mabait na Kastila. Mabait kasi. Sino yung... Si Padre Damas. I got delicious taste. Sino kumanta nun? Sino kumanta nun? Yung Spanish singer. Bigay ka Spanish singer.
Si Enrique Iglesias. Yun, Hindi pala si Enrique Iglesias. Di ba? Di naman, I mean like sa Pilipinas. Mia. Alam mo ba, kwento to ng isang comedian na like may video si Enrique Iglesias. Kinakanta niya yung Can I Be Your Hero habang nangyayari yung 9/11. Alam mo yun? Totoo ba? May video yun. Can I be your hero, baby? A second plane hit the second tower. Dude, I think meron. Kasi ang weird umagang-umaga yun, tapos kumakanta na siya. Hindi, gumawa siya edit. Akala ko parang tayo na Habang nahulog yung building. Speaking of weaknesses, hindi ko gets kung bakit weakness ng rock yung grass. Kasi yung fire, water... Okay, ganda yun So pag may bato... Oh, come on, guys. Pag may bato, tapos may grass na nag-grow through it, parang, soil erosion ba tawag doon? Ayun, pala? Soil erosion. Like through time. Nag-fissure yung bato kapag may dumadaan na like roots and through it. So kasi sa Pokemon, di natin nakikita yung real animations. Tumigil na ako sa Gen 4 which is... Yung pagkatapos ng Emerald? Black and white. Black and white na yung huli ko. Black and white. Don't matter if you're black or white. Black and it's white. Alam mo yung nag-morph yung face niya nun. So, yun, nag-erode. Nababasag yung bato. Nababasag yung bato ng leaves. Wala kasi... ng roots, di ba? Okay. Kuha ka ng... Ito gawin mo Kuha ka ng bato. Kuha ka ng dahon. Ganunin mo. Tinan mo ano mangyayari. Wala kang Masisira siya. Masisira yung bato? Oo. Try mo. Ganunin mo lang. So, isipin mo kung yung Bellsprout, kinalaban niya yung Geodude. Ang animation nun, kung nili-leaf blade siya, nagdi-dig deep doon sa cracks ni Geodude yung leaves. Razor leaf. Razor leaf. Yes. Hindi pala leaf blade. Razor leaf. Vine Okay, so kung realistic ang Bellsprout tsaka Geodude, ang ini-imagine ko ginagawa ng Bellsprout is sinusubo niya yung Geodude. Bakit kasi ganun yung bibig niya? Sinusup-sup niya. Kasi Geodude, wala akong magawa. Wala akong legs para tumakbo eh. Sarap. Hindi, nasasaktan ako. So parang siyang lollipop, like slowly gets eroded. Weakness niya, so gumagano siya. Geodude used Harden. Oo. So lumabas si Chris Harden, tas drenable si Geodude. Si James Harden. Oo. Pero ito, bakit weakness ng poison yung psychic? Sige nga. Ba't tayo magtanong? Kami pa si Game Freak? Hindi kasi, ito Ito si Aldo na addict sa Pokemon card game eh. Anong? Sa TCG. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon naglalaro ka pa rin. TCG ka? May mga like yung cardboard cards. Hindi, yung sa app lang. Sa phone lang. Have you tried playing like yung the real ones? Nah, never. Same rules ba? Mas simplified ata yung sa phone, pero di ko rin alam kung bakit psychic ang weakness. Nisip ko nga eh. Gusto mo lagyan ng logic kang... Hindi kasi... kasi yung iba makes sense eh. like yung kasi fire, poison water. goes straight to the brain, tas dun galing yung psychic powers ng mga psychic Pokemon. Totoo ba yan? Oo. Yun yung weakness mo, Aldo, sinungaling ka tapos. Ayan, yun isa pa yan. Gumagawa ako ng little... Si Aldo minsan nagsasabi lang siya ng mga fun facts na parang sinasabi niya na parang totoo talaga siya. Ang galing niya eh! Tapos biglang... Teka. Alam mo si Aldo magaling siya sa werewolf eh. Kasi sinungaling siya. Alam mo kung magaling ka sa mafia or werewolf? Hindi weakness yun, di ba? Kung ganun. Strength na siya at that point. Yung magaling magsinungaling? Oo, kung nilagay mo sa context na nag-werewolf ka. Or like, kunwari, politiko ka. Saan yung camera? Kayo Is being good at lying a weakness ba? Ano sa tingin mo, Aldo? In the long run, oo eh. Isinungaling siya. Isipin mo In the like... long run, you're fucking over other people. Hindi. I think lying is the best thing, pare. Kung you use Lying it, is the... best thing without taking your Your clothes off. You don't mean to make you sweat. I didn't think about in bed. The lights are dim and your heart is racing. So, ang maganda sa lying is, it gets you out of a lot. Like, isipin mo, kunwari, kung maliwa ka sa jowa mo, tapos nagsinungaling ka, tapos naniwala siya. It all depends. Hindi ko, like, masama magsinungaling. Pero there's a reason why people still keep doing it until now. Si feeling ko yung unang caveman. Imagine mo yung unang caveman. punta ako, tropa. Tapos pagkalabas... May sinex yung saber.
ko yung pag-sex niya, yung hawak niya yung dalawang malaki pa. Ginagawa niya sa puta. Yan, pag wala si Red. Yan ang... Ikaw yung nagsabi eh. Hindi, sinasabi ko lang na... Sinex niya yung saber-tooth tiger. Ang dami nating getting away with it kasi wala si Red. Nag-iossi kasi- sila after. Like, we gotta stop this. Malaman ng asawa ko ang ginagawa natin. Pare, when the cat's away, the mice are there, pare. Ano yung sinabi ni Sadie? Ano? When the cat is away, the mice are alone. Yun yung... I mean, parang yung favorite ko rin yung sa Lonely Island. May isang episode sila ng The Bash Brothers. Yung sinabi niya, you can't judge a book. Hindi niya tinuloy? Hindi niya tinuloy at all. Tapos tumingin sila sa camera. Will we ever find love? Ano ba? So, gawin natin yun, yung sabihin natin yung weakness ng isa't isa. Kasi sinabi na natin kay Aldo yung masyado siyang mabait. Ano weakness ko? Hindi kaya. Ang hirap eh, kasi baka magka-real shit. Gusto ko funny, pero Oo magka nga. ma-real shit eh. Baka, ito, weakness mo. Masyado kang torpe sa babae. Hindi totoo yun. Ako? Si Alexio kanina off-air sabi niya, alam mo men, lasing ako kagabi, tapos sabi mo, bakit may date ka? Shut up, man. Gago. Hindi, Pakipotski pero- eh. Hindi ko alam kung bakit. Ang dami kong kaibigan na babae. As Actually, in, ang dami. Tapos parang, bakit ako? What's going on? pag-usapan natin to kasi Ah, recovering incel ako. Okay. incel ka talaga? Hindi ako incel kasi yung incel galit sa babae. Ako, ang pares ko lang sa mga incel ko, sa mga incel, Hmm. ang angas ng hobbies nila, gustong gusto ko yung wrestling, anime, putang ina. Alam mo yan? Hindi, pero, metal, dude. yun yung stereotype. Very incel adjacent yung mga gusto ko eh. Pero, Ah. hindi ako galit sa babae. Parang kunwari, gusto ko mag-drugs, pero hindi ko idol sa BBM. Parang gano'n yung mentality nun. Or like, dude, gusto ko ng Hugo Boss. Pero, hindi ako Nazi. Alam mo yan? Ganun ba yan? Oo. So, ano yung... Hindi ko alam kung saan. Weakness ni Alexio, yung torpe. torpe Hindi, kasi sinasabi girls. ko lang, hindi ko alam kung bakit. Pero Kasi ako- minsan ganun talaga. Ang hirap kasi recently lang ako nagkakaibigan na babae. Hindi girlfriend mga female friends. Tas Girl na friend. Tapos nakakatawa yung perspective. Shit. Ito yun na naman yung, ito yung problema ko. Baka i-judge yung week. So, sobrang i-judge. I-judge ko siguro. Kasi Sige. nilalob mo na sa amin. Windmill na lang Oh. namin ni Aldo eh. So my girl. Tapos, Mm. masakit ang ulo ko nun as in sobrang sakit. Mm. Tapos I didn't think too much dun sa sinabi ko. Sabi, may period ka ba? Tapos sabi, may period ka Right ba? off the bat. Tapos sabi ko, may period ka ba? Pahinga ng Advil. Tapos medyo, hindi siya, natawa siya. Pero sabi niya mali yun. Anong mali dun? And I think hindi mo pwede tanungin lang na straight up yun eh. Kasi gusto ko ng Advil eh. Hingi ka ng Advil, di mo kailangan. Di naman required yung first part. Oh. Baka wala kasi siya eh. Pag hindi ko sinabing, paano wala siyang period? Di wala siya. Pwede naman may Advil pa rin. Hindi, meron. Baka meron. Pwede Baka naman may Pero headache. mag-backtrack tong gago to. Pwede naman magkaroon siya ng Advil kahit wala siyang period. Pero tayo dapat ba tinanong? I was trying to be funny. Well, kung tinatry mo maging nakakatawa tapos hindi gumana, I think, okay, yun na yun. Pero hindi ka naman siguro ganun ka, kulang sa self-awareness na straight up. May mga kilala ba kayo doon yung kulang talaga sa self-awareness? Yung mga tipong umaabot na sa, alam mo yan, yung mga nagjajakol sa kalsada, yan yung mga walang self-awareness. Actually, ako feeling ko weakness ko. Masyado kang self-aware. Oh. Masyado. Ang tawag doon, naku-conscious sa sarili. Yun yan. Tama, Yun yan. It's just called anxiety. Pero ilalagay ko siyang cool name eh, para hindi ako masyado malungkot. Gets kita in a way that on a simple thing lang, fashion, like nagsuot ka ng bagong style ng shirt. Hindi ko nga sure kung okay nasuot ko today. Hindi, baktong naman ako. Masyadong malaki yung torso ko. Matching yung hat mo sa jacket mo ngayon. Bakit mo pinoint out yun? Naka-corduroy siya ngayon. Hindi yun yung intention ko nung sinuot ko to today. Hindi, pero yung sa akin is, kasi di ba kunyari, nagbabanda rin ako. Odd job. And gusto ko magsulat ng kanda. Pero puta ina, kapag nagsusulat ako ng kanda,
Tapos nakikita ko yung lyrics sa sinulat ko. Parang tayo na ba't ang corny ko? Tungkol saan ba yung... Give us a sample. Hindi ko gagawin yun. One verse. Kung sobrang hindi ako secure sa sarili kong try Ito, wag kang ma-conscious. Yun nga yung problema. Paano ko hindi gagawin yun? Tignan mo kung gaano ka-confident si Freddie... Hindi si Freddie Roach. Si Freddie Mercury. Hi, I'm Joelle. I talk for a living and I'm an overthinker. Life keeps going and the questions keep coming. But I hope you find comfort in the fact na hindi ka mag-isa. Ang dami nating overthinker, no? Sa ups and downs, twists and turns ng buhay, paano kung ituloy lang natin ang paghanap ng kasagutan? Ready? Tara! This is Joelle's Podcast. Paano kung? Powered by the Pod Network. Si Freddie Roach ba nakaupo doon? Ang ganda na itong sinulat kong kanta. Okay. Sorry. Oh, super fucked up. Shake. De, Jolo. Gago. So, kung ba, si Freddie Mercury. Oh. Ito ba isang kanta siya tungkol lang sa bicycle? Maganda yung kanta na yan. I like to ride my bicycle. Anong klaseng kanta yon? Gets namin. Gusto mo sumakay ng bicycle. Parang yung kanta ng fucking, yung 9 Inch Nails, yung Hurt. I hurt myself today. Did ya? To see if I still feel. Oo na. Focus. Ganda kaya on ganda the na yun. thing. Sobrang, Do sabi ya? ni Johnny Cash, parang, Sa'yo na tong kanta ko. akin na lang. Trent Reznor, please. Okay na lang yung kantang to. Kailangan ko na pabili ng gamot. Pili ko. Hindi ba? Pili ko mayaman. Mayaman siya nun. No? Oh. Hindi, pero yun nga. Minsan pag meron akong gustong gawin na fun thing, medyo ino-overthink ko rin kung anong... Ako, ang na-realize ko sa lahat ng kakilala ko, ang umiiral talaga na weakness. Halos ang lahat ng tao, hindi lang ako. Yung anger issues. Like, minsan pumipitik ako eh. Ikaw ba? Like, si Aldo, if you know Aldo's such a nice dude and nakita ko siya Parang, pumitik once. Oh. Ako ba nakita ko? I'm sure nakita ko na siyang pumitik, pero... Sobrang rare. Uh, Like even at times when I should be angry, I don't reach that. namumula ka eh, no? level. Oh. No, not even. Hindi, pero ano, parang... Hindi ko weakness nga yun. Weakness is not being able to get angry. Oh, Or- yung... Actually, Kasi it's yung hindi mo normal to get angry. hindi mo ma-express yung emotions mo, basically. Gets eh. Parang alam mo sinabi ni Jack Nicholson sa anger management, tatagalog ko na lang kasi nakalimutan ko na in English. Yung sinabi niya kay... Pero dapat yung Jack Nicholson accent. Sige. Hey, Adam Sandler, alam kong nagagalit ka ngayon. Pero yung galit mo, ibang galit eh. Ikaw yung galit na kinikimkim mo at one day, babaril mo lahat ng tao dito sa supermarket na to. Tapos sabi ni Adam Sandler, ako nga eh. Dapat nilalabas ko eh. Okay ba na Adam Sandler yan? Lahat ng movies niya, boses lang yung... Kinuwento ko sa ito, di ba, nood akong Billy Madison. Oo. 90% boses lang talaga yung movie na yun eh. You don't think it's cool to pee your pants, buddy? I pee my pants too. Shut up. Kung sa Pinas mo ginawa, ha? Abnoy! Umiisa sa pandalon niya. Tangina, down to death na yun na yung nakulangan siya ng credits. Kaya kailangan... may ginawa si Alexio na movie, tawang-tawa ako, yung si Ong Bak. Kulang siya ng 2 units sa gym. Tapos kailangan niya bumalik sa high school. Yung back to school. Ong back to school. Ong back to school. Tapos gumawa pa siya ng si Prince Epal. Nandyan na si Prince Epal. Ong Bak! Ong Bak, ba't tumatambay ka na naman dito sa hallway? Hindi nga Ong Bak yung pangalan niya eh. Wait. Nawawala na naman. May alarm. Hindi Ong Bak yung name niya? Hindi. Bakit Ong Bak? Ano yung Ong Bak? Hindi ko rin alam eh. Pero yun yung pangalan ng movie, Ong Bak. Diyan na si Long Bak. Tapos mahaba yung buhok sa likod. Nakamulot siya. Diyan na si Ong Bak. Naka-Long Bak siya. Same movie. Same movie pero nakamalat siya. Oo. Para sa akin, ang sarap na hindi na magalit. It's two sides of the same coin in a way that like, kung may kaaway ka, tas nananalo ka, tas galit na galit ka, tas umiiyak na siya. Parang ano eh. Parang lakas mo Sarap eh.
Sarap nga eh. Parang si Jan Severn. May mustache. Oo. Yung sinabi niya, on the juice, si Ken Shamrock. Siya ba nagsabi nun? Dude. Ayun. Hindi, pero Sinabi niya, hindi daw siya natty 5,000 eh. then, yung pag si Dan Severn na nanalo yung bagang kumakanta. Hindi, pero gets ko yung sinasabi mo na parang yung kailangan i-express mo siya. Pero hindi siya good thing all the time din eh. Kasi syempre kailangan mo pa rin I-6'7". hindi. Kailangan mag-act ka pa rin a certain way in front of others eh. Kasi Social ano pa rin yun eh. Diba? minsan kasi, hindi ko na alam. I think being with comedians fucks you up din. Like, ang pinaka-healthy na siguro na nasa right state of mind si Aldo. Feeling ko. Hindi din ba? Kaya nandito, kailangan may matinong pag-iisip. Ako, ito nakita. Parang tayo yung tatlong unggoy, isa nakaganon, isa nakaganon. Oh. Tapos isa, Isa kasi tinira sa bibig, isa sa tenga, tapos isa sa mata. I think kasi, ito yung maganda sa AAA. We started 2016 with dreams of making it. And Kayo actually earlier. Ako yung 2016, ikaw 15, tapos si Aldo 14. oo. Pero, alam mo yan, parang 6'7". Hindi, pero tama eh. Parang we grew up in the same time. Tapos nakita na nila ako sumigaw sa office once eh. Alam mo yun? Tapos shit, kailangan ko lang umuwi muna to recharge. And I think doon na nagiging masama yung galit eh. Kung kinikim-kim mo na talaga. Ako yung ginagawa ko eh. Tapos nilalabas mo na, kumari sa aso mo. Hindi ko Ganon. ginagawa yun. O sa katulong mo. Kasi maging misplaced anger siya if you keep on holding on to it. Yung parang may ibang trigger bigla, tapos doon may lalabas lahat ng stinor mong energy na parang na bigla mong sinisuskik yung aso mo dahil tumae siya sa tabi nung taihan niya. Booker T style, pare. Pero kasi may kilala kami isang comedian, not gonna name names. Ang bait niya, like kung kausap mo, kainuman mo, tapos bigla pagdating sa games, nag-morph into Hitler siya eh. Tapos ano sabi niya? Sabi sa mid eh. Yung sobrang passive-aggressive. Ano mga pinagsasabi niya ron? Feeling ko alam na nila kung sino to eh. Kasi I think in-address na ni Red to. sinabi lang ni Red straight up kung sino siya. Pero hanapin nyo na lang. Pero hindi na namin sasabihin kung sino. May isang beses naglaro kami tapos natalo kami. Tapos parang bigla siyang tapos nakatapat sa microphone. So alam mong para sa'yo yun eh. Diba? Sabi sa mid eh. Sabi ko hintayin nyo eh. Oo. Hindi, pero yun nagagalit talaga. As in, putang na mo. Not be serious. Kasi ito na yung serious part. Serious. So, never nagkaroon ng ganun. The serious pag serious part ng ano. May title card kayo na ganun. Walang ganun eh, ever eh. ang dami kong demand sa episode na to. Pero, may kausap akong tropa. Sabi niya, Repa Peeps. mga tropa peeps, pare. Hepa Peeps. Hepa peeps, pare. Ah. Mga, the Burkherders. Yung pangalan ng tropa mo? The Burkherders. Urmagerd. Urmagerd, it's the Burkherders. Okay, wait. Galit si Red sa atin. Bakit ang ganda nito? Dude, it's a mix. Para siyang tang orange and apple. Yan yung favorite flavor ko ng tang. Yung dalawang flavor na pinag-combine. Bad trip yung lychee grape. Kadiri eh. So, nandun balik tayo doon. Mas emotional talaga yung mga lalaki sa babae. Alam mo bakit? Kasi kung nag-away yung babae sa babae, pinag-uusapan daw talaga nila yun. As in, yung matagal yung tampuhan. Pero pag nagkaayusan na, ina-address nila. ayos na forever yan. Sa lalaki kasi, sabi nila, like, ganito mag-sorry yung lalaki. Para kasing tanga eh. O nga, ganun mag-sorry yung mga lalaki eh. So I think, hindi ko alam kung healthy na mas, kunwari nag-away yung mga lalaki, okay na tayo dude. Without even actually acknowledging the beef. Or, ang hirap eh. Kasi, ingrained na nasa utak natin, feelings. Not pag-uusapan yan, corny.
Pero kung may kausap ka naman babae, sobrang open mo about feelings, di ba? Kasi you wanna get laid, pare. Feeling ko ano rin kasi, parang dinodraw din nila yun out of you. Kasi ito generalization lang to. Dito. Oo, hot take. Hindi, generalization to na, hindi lang, yun nga, hindi talaga marunong makipag-usap sa feelings ng lalaki, lalo na Kasi kung, boring. hindi naman sa boring, pero feeling mo rin kasi ano ka, like, hindi ka dapat, like, hindi mo dapat nararamdaman to. So, lalaki ako eh. Like, Diba? wala ako dun sa... Pero pag babae kausap mo na sobrang, like, lalo na may kausap kang person na sobrang in touch with their feelings. Tapos kinausap ka lang yan ng normal ng ganun. Tapos unti-unti ka rin naman mag-open up eh. Oo, yes. Pero pag lalaki on lalaki action yung usapan. Parang may dalawang walls eh. Tapos nagpipik Oo. lang kayo. Oh, okay lang. Parang, nakita niya ako. Oh, nakita niyo yung real me. Alam mo yun, parang nagko-conscious kasi parang ikaw si Mr. Krabs na nag-mulch. Ano nag-malt siya? Siya si Iron Abs Krabs eh. Tapos pinasok niya si SpongeBob sa loob ng shell niya. I think masasagot mas lalo ni Aldo to as a man being ilang taon na kayo married ng wife mo? 5 years. Ladies, sorry. Ops. He's taken. May title card din kayo. Wala. Pero how different are you now after getting married? Kasi like is your wife the one you open up to the most? Like, oh really? Could you expound? No, on- definitely, Like, when like- did it start? Na fuck. Ready na akong i-share lahat sa kanya. Ilang years into the relationship? I think from maybe second year, third year, like halfway through ng especially like let's say pag may argument, like learning to like to not sleep on the argument para walang Kailangan i-address niyo na agad. address ka agad para Sobrang galing yung mga lalaki na hindi, like, tinutulugan na kasi, bahala na yan. Okay na yan. it's so liberating Meron pa actually to actually like Hanggang open ngayon, up. meron pa akong beef sa isa kong klase nung high school. Hanggang ngayon. Never namin Ano pinag-usapan. ginawa niya sa'yo? Hindi, basta. Hindi, pero okay yun, Aldo, eh, na kasi first-hand experience, ang hirap talaga mag-open up ng ganun. So parang, at least ngayon, nasasabi mo na lahat. And tama naman siguro yung hindi nyo pinapadaan yung problema. Part of it din ba kasi is they might use it against you. Like, malito, yung nako-conscious ka, if I open up, they can use this to me in the future kung mag-aaway kami o hindi. Kasi yun yung ginamit sa, again, yung nanay at tatay ko. Parating binibring up ni mama yung alcoholism ni papa. Feeling ko, kasi lagi siyang lasing eh. Di ba? Hindi ba yun Well, yan? he was working on it daw and he was trying. And every time she brought it up, napikon lang si papa. Again, pero do you think, I think that's the moment na nalaman mo, shit, this relationship could work out. Kasi, medyo, she never used, or you never used anything against her ba? Like, mga, We're open about that. Na parang, uy, wag tayo magbilangan sa ganda nun. ng atraso. Ganda Kasi nun, ganda kasi nun. we're gonna end up like using it against each other. Are you Like, 6'7"? yung 6'7". Kaya may sinabi si Julio meron ng 6'8", may bago. Hindi ako naniniwala. Dude, sinabi ni Julio. Tapos yung 6'9", gumaganon siya. Dude, sobrang, guys, sabihin niyo kung bobo lang ako. You got tricked by a Gen Z, man. Siguro after niya sabihin sa'yo, naghihihi siya away. Millennials. I think yung nga like ang corny rin kasi like I think yun rin yung kailangan natin tanggalin yung pagiging open pero kasi may mga hindi sa relationships may mga iba rin na nag-open up masyado na hey man like relax lang like Yun yung- I wasn't prepared for this. Hindi, I think yun din yung, to your point, kanina na sinabi mo na minsan nag-overshare ka lang. I think it does everyone well na medyo lagyan nyo ng boundaries kung sinasabi yung sa ibang tao. Oo. Pero gets like, okay, being open, sharing your feelings, if it gets naman natin, it feels cringe. Oo. But diba, but being cringe is being free, isn't it? Puta ina. Tangina ano, sabihin ko mahal ko. Sinolve. Sabihin ko na mahal ko siya, guys. Message ko na. Go. Hindi, pero I think ganun din talaga eh. Parang yun din yung approach ko when it comes to emotions. Parang ako, sobrang favorite ko kapag may pinapanood ako something na nakakaiyak or tapos sobrang iiyak mo lang.
Diba? Ako rin naman, hindi rin naman ako umabot sa point na hindi ko iiyakan yung isang bagay. Yung, ano yung pinag-iyakan? Inside out. I can't eat your pancreas na, diba? Maraming bagay na. Isa na yun. Pero parang, ano rin yun like, yung kinalimutan mo na nakakahiya yung, or parang, kung before that, nararamdaman mo na, tayo na medyo nakakahiya pag umiyak ako in public, diba? Or nakakahiya pag nakita ko umiiyak. Pero pag kinalimutan mo na yun, kinalimutan mo na yung cringe factor, parang sobrang, Gets ka yun. So a weight is lifted. One time umiyak ako sa jeep. Tinitingnan lang ako. Tapos, Sir, bayad. Like, as in, nag-abot pa ako ng bayad habang nasa jeep. Sensitive yung driver niya sa kanya. Sir, yung bayad niyo. Huwag niyo kalimutan. Okay ka lang. But the yung bayad niyo, Ba't siya naging zesty? Naging zesty na siya. Naging ano siya eh. Naging shoulder to cry on. Naging therapist voice. Therapist voice. So continue. Yun lang, umiyak ka lang sa jeep. Umiyak lang sa college days. Anong bakit? Nag-aaway yata kami ng ate ko. Tapos on the way like, bayad. Sir, basahin 20 na binigay niyo sa akin. Tapos yung buhok ng katabi ko gumaganon sa akin. Na-agitate. Oo. Pero, yeah, parang... But it is a freeing thing to actually just release it. It is cringe. That's why dapat mahal niyo yung isa't isa talaga again with your wife. Kasi dude, with that much power, you hold at each other. Ang dami niyo ng bala sa isa't and you can destroy each other but you choose not to kasi dun, ang lakas. Ang lakas. Like, kaya nga ang hirap mag-share sa mga kahit friends lang eh. Kasi in the end, again, hindi ko sinasabing pangit maging friends. Upal mga kaibigan mo kaya nararamdaman mo to. Hindi, what I mean is, may certain limits yung pagiging magkaibigan eh. You get what I'm saying? Like, it's not as if uuwi ka sa bahay niya parate. Diba? Tas, like, there are limits. Na ano ka ba? Na-insecure ka kapag may na-share ka sa mga kaibigan mo na sa tingin mo, hindi ano. May nangyari na ba before sa'yo na ginamit against you yung information na binigay mo sa kanila willingly? Or hindi naman? Hindi naman. It's na ano ka lang na... I'm thinking of the worst case situations. Because I've had, yung mga away ng mga magjowa nun, na, ikaw nga, mas inuuna mo yung basketball sa akin. O ikaw nga, parang may sinabi siya na namimiss mo yung nanay mo eh, pero wala na siya. Tapos I was like, wow. Gago, hindi. Wow. Hindi masamang bagay yun na namimiss mo yung nanay mong wala na. Oo nga eh. Tapos like sabi, kaya kayo may mommy issues. Kami mga magtutropa. Like, oh my God, dude. Like, yung parang, tayo na pre. Nagiinuman kami dito sa gawin. Akala ko ba siya yung commander mo? Gago, sobrang laugh trip. Nag-aaway sila nasa may round table. That's where manipulation comes from. There are manipulative girls and boys, pare. Like, kaya nga, definitely. Dapat solid kang dude eh. Ay nako. Yan yung, I think yan yung, hindi nga weakness yun in like putting your trust on someone. Like trusting someone ba too much, I think it's a weakness eh. Kasi in the end, pare, pwede kang pagsamantalan eh. That's why people grow up cold and callous, diba? So, ano pa ba yung mga weaknesses niya? Ako kasi, weakness eh. I have one. Di kaya you know, like when someone's talking to you and they're like saying a lot of information, this your mind trails off, and then they ask, and you say as if like you understood. Parang it's a dance eh. Like, ikaw madalas. Yeah, I do that. I was like, madalas kang gumaganyan sa akin. Gets, I understand. Pero, so, hindi ka nakikinig kay Alexio? May mga times na alam kong hindi, lalo na dati. sige. Hindi, like, dati pag kunya, solido kita, may kailangan tayong sulat. Tapos ikaw parang, So parang, hindi siya confirmatory question eh. Parang siya Hindi siya yes or no. May specific thing ako na. Tapos ikaw parang, Feeling ko kasi yung RAM ng brain ko, sobrang baba. Kasi bagal ng laptop mo dati. Zing! Bagal na laptop ni Aldo dati. May ginawa fucked up si Alexio. But the messed up part is that yung confirmation na, tas mag-message ako mamaya in the day sa messenger. Ano pala yung kailangan? Dude, sobrang... Kung alam mo lang, Aldo, nagwala si Alexio nun. May mga times na tayo na sinapa ko na yung unan ko, tinayo ko, tapos sinuot ko sa kanya yung t-shirt mo. Well, bumawi lang siya. Alam ko, hindi, ginawa ba ni, I think it's either, yung ginawa ni Alexio, nilagay niya yung wallpaper ng ex mo doon sa laptop. Hindi.
Hindi. Yung malala na ginawa ko is ginawa ko wallpaper na phone ko yung tatay mo. Tapos nakita ng ate mo. Tapos nagtataka siya kung bakit. Tapos ako parang, ba't mo pinakita, Aldo? Ginamit niya yung Christmas portrait ng dad ko. Naka-Santa. Hindi, may parang may mga Christmas flowers siya dito. For guys who don't know, medyo, is your dad still a conspiracy theorist? He moved on from it. So, He's onto other things now. Yeah, 14 but pack pa rin. hindi, mas ano siya, mas umaga na siya. hindi, anti-Zionism na siya ngayon. That's a whole new thing he's into right now. But Good. before, he was into like Intergalactic Federation of Light, mga Palladians, Reptilians. Mahilig ganun. siya sa crystals. Crystals, and the energy. He be flexing like David Icke, pare. Ako naman, sa mga conspiracy theories na isa lang. Siguro yung JFK assassination, pare. Kasi ang dami, yung grassy knoll. Pagpunta mo nga dun sa place na si Oswald, yung binaril niya, hindi mo kita. Hindi mo kita yung... Nakaharang yung bagong McDonald's sign. Hindi, pero hindi ako tinatanggap ko lang ako nung sinasabi sa akin ng gobyerno. Ako din like, it's... Hindi ba ako yun? You don't question anything. No need. Sheep ako eh. Me? Ay, no. Sige. Weaknesses pa. Ito. Ano yung sinabi sa'yo ng ibang tao na, fuck, di totoo na weakness ko to eh. Dami mo alam. Like may nagsabi sa akin na, anong character yung ginawa mo? si Mr. I kiss everything after, kiss everyone after. Gago ko. Yan. Ay. Sinabihan ka, tapos ikaw parang hindi totoo yan. Meron ba kayong ganun? Hindi. Bigyan ko yung example. Ako parang, actually tama ka eh. Ang daming ganun eh. Ang sabi sa akin, masyado daw akong, I don't let people talk when I'm having a conversation with them. Like, kasi magaling naman ako na listener eh. Dude, yan yung pinaka-sexy pare sa mga gals. Yung makinig ka. Like kasi... Ha? Hindi. Sinabihan ka na hindi ka nagpapa... I don't listen daw. Pero yun yung sinabihan mo na hindi totoo yun. Hindi, kasi dinedate ko siya eh. Alam mo sabihin, oh bitch, mali ka. Inang yan. Hindi ko naman sasabihin yun. Hindi, pero naano ka doon, parang hindi totoo siya. Hindi siya thing na... Ito dinefend mo sarili mo na hindi totoo yun? Siyempre, kinimkim ko lahat yun. Guys. Ikaw ba? Are you a good listener? Feeling ko naman, oo. Like, I like to take note of what people say na tapos gagamitin ko against them. Hindi. Like, kunyari, conversations na may sinabi ka sa akin sa chat. Tapos, pinag-usapan natin siya nila. Maalala ko yung mga details na sinabi mo sa akin. Tapos parang, di ba sabi mo ganito. Ako, dahil ata sa ADHD ko, ang unang nawawala na yung memory ko eh. Kasi minsan, nakakalimutan ko talaga minsan yung mga pinagsasabi ko na stories, na situations. Kaya nga, I think may kinalaman ata to sa drinking. Tingin niyo ba? Hindi, okay lang yun. Inom lang ako ng inom. Ikaw ba? Are you a good listener? Ay, syempre, may asawa ka na eh. Hindi, pero si Aldo nga yung nagbablank pag nag-uusap eh. Pero hindi mo na sinasadya yun eh, at that point. Hindi, baka may ADHD ka din tulad ko. Siguro. Oo, pero mahal magpa-diagnose, di ba? Oo. Huwag na natin. Laki pa naman ng nose nito. So, to wrap up this episode. May diagnose siya pa. Ilalagay ko yung bayag ko sa nose mo. So naman, to end this episode. Ikaw, ano naman? Twist! Yung strengths niyo. Ooh. Tanginang dead area. Hindi, ikaw Aldo. Ikaw muna, Aldo. Wag mo yan, huwag mo tsupayin yung sarili mo. Sabihin mo, like, kung ano yung sinasabi nila tungkol sa'yo. Malaki edits mo. Baka yung sabihin mo, dami mong sports car. I like to feed people. I like to feed people. Is that strength? Yeah. Oh, parang like... So picture ka. That's not what I meant. Or...
Kasi ako weird eh. I like to feed people. No, not okay. No, I like to host. I like to make people feel comfortable. Like when someone visits my house, I want to make sure that everyone's comfortable, everyone's fed, everyone's. Kaya ka pala nag-host ng open show mic minsan. Tama, the hostess with the mostest, pare. Ikaw. Ano nga ba? Ako, ayoko i-glaze yung sarili ko dito. Ito naman insecurity. Hindi naman sabihin lang dito to. Feeling ko, isa sa mga strengths ko is, yun nga, nasabi ko na kanina, like, lalo na kapag interesting sa akin, I like to take note of things na sinasabi sa akin ng mga tao. Kasi, alam ko na kapag naalala ko yun, is matutuwa sila sa akin. Like, hindi, I don't do it na matuwa sila sa akin. Pero, gusto ko na like make people feel good na naalala ko birthday mo. Ganun. Or Kailan birthday ko? 3, 2, 1. You failed, pare. Sa Thursday. Nung Thursday. Thursday. Kailan birthday ko? Ikaw February 20. March something. March 23. Tama. 22. Pareho lang sa akin yun eh. Wala, alam na nila kung kailan birthday ko. Ikaw April. 16. Sabi ko dapat 15 eh. Ako To be fair, hindi ko alam yung both of your birthdays. January 18 ako. Pero as dudes naman, like, hindi importante yun eh. I heard importante daw sa girls yung mga dates. Hindi, sa akin, hindi lang naman dates yung naalala ko. Or parang pag may sinabi ka sa akin in conversation, tapos parang nakakatuwa. Kunyari, ikaw may sinabi ka sa akin na, ba't gusto mo tong anime character na tong bata niya, mga ganun? Iral talaga to. Wait, may tumatawag sa akin eh. Feeling ko ito yung DHL ko na kailangan kong pirmahan eh. Ay, hindi mo pa na-paperman? Hindi, nasa bahay na siya eh. Bumili ako ng headphones na mahal. So, kailangan kong pirmahan. Hindi, pero yun yung I think isa sa mga strengths ko is details. Nice. I like details. I like learning about people. Yeah. Ako naman, ang strength ko is I listen well. Kaya na-hurt ako dun sa sinabi. Talaga? May female friend na nagsabi sa akin, magaling, I'm a good listener talaga. Oo, tapos isa pang other female nagsabi sa'yo na hindi ka good listener. Okay, sino ba talaga? Kaya na tayo maniniwala. Sa hotter one. Sorry guys. Oh well, that was our episode. Thank you so much for joining us. The AAA's returned. And I think okay na yan. Pinakita natin kung bakit kami naghiwalay ulit. May mga plugs ba kayo? 110. Ano yan? Na-plug. 220? You're grounded. Bye. Ikaw, Aldo, may show mga... tayo. May show tayo on pero Saturday. kailan ba lalabas to this week? Thursday, this week. Sa Saturday, may show kami ni Aldo sa Brick Wall. Comedy Manila Showcase siya. Maganda yung lineup, pare. Sobrang sulit niya. I think, like nasa comedymanila.ph yung site. Ay, yung tickets link. So, tapos on Sunday, meron na akong show sa Annex House, Poblacion. Kasama ko sina Aaron Zaris of A to Z, si Ansis, si Joseph, and si Judd. So, Nice. That's a 4 p.m. show Sunday. Wow. Tapos meron din kayong 4 p.m. show on Sunday. Yes, sa May 31, ang pangalan Kafansanan. So lahat doon, ang specialty noon, lahat kami may disabilities. These abilities, pare. Persons with these abilities. May 31, tickets at comedymanila.ph. 12 Monkeys yan. 12 Monkeys, pare. My first time performing, so please, manood kayo. Well, guys, that's it. Alexio, take it away. Guys, pwede na tayong matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sila nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik na rin yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. Bye. comedymanila.ph
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.